Talking about bias huwag magpaniwala sa mga kwento. So hindi din dapat paniwalaan sa nakorap si BBM kasi kwento lang. Maging fair ka, huwag kang maging bias. Okay? Pagiging bias. Ever since naniniwala tayo na si Sara Duterte wala tayong kasalanan. Naniniwala tayo, matindi ang paninindigan natin at pinaniniwalaan natin na lahat ng yan ay gawa-gawa ng mga loyalista kasamang BBM, pati mga NPAs. Bakit? Kasi magkakaroon ng eleksyon. Sayang naman yung mga nakukurakot, 'di ba? Kung igagastos sa isang eleksyon na tingin mong tagilid, no? At marami ang humahadlang kay Sara Duterte na maupo sa 2028 kasi lahat masisilip, mga NPA, mga insertions, mga congressman, ang kasalukuyang administrasyon, ang House Speaker, lahat maglulutangan. Kaya lahat ginagawa na paraan para sa Sara Duterte ay hindi makaupo sa 2028 bilang isang presidente. So ang ideyang yan, paano hindi makakaupo si BP Sara as president sa 2028? Gagawa ng kwento. Gagawa ng eksena na siya ay magnanakaw. Kaya nga ngayon, 'di ba? Napakaraming tao humihingi ng hustisya sa nangyaring flood control. Inuugnay na naman sa mga Duterte. Lahat ng bagay na kamalian sa gobyerno, lahat pinapasok sa mga Duterte. Doon ka magtaka. Lahat yan na-manage ng mga Duterte. Magkaroon ng isang tanong sa isip mo na, paano nangyayari yun? Paano ginawa yun? Kahit ang isang masamang presidente, hindi kayang gawin ang lahat ng binibintang ninyo kay Sara Duterte. Okay? At ang usapang bias, payag kaming makasuhan, ma-impeach si Sara Duterte, umusad yung kaso. Kung kakasuhan nyo rin ang BBM, kung kakasuhan nyo rin ang administrasyon, kung haharapin rin ni Rizon Tiberos yung sinasabing insertion ng PhilHealth, kung lahat makakasuhan, sino ang bias? Na parang ang gusto nyo lang, yung naririnig ninyo kasi nga mahilig kayo maniwala. Ito lang ang lagyan ng kaso. 'Di ba? Hindi mo lang iniisip na sino ba nagtanim. Hindi mo lang sumasagi sa isip nyo na ginagawa ng kwento, ng istorya para magkaroon ng Binay type again na masiraan at hindi manalo sa 2028. Kasi nga, yung mga sinusuportahan ninyo, pinapaikot kayo ng paulit-ulit para sila ang manalo sa 2028. Hindi magkaroon ng kalkalan pag si Inday Sara ang naupo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. At yung salitang bias, hindi ko kami bias. Hindi namin sinasabi na huwag niyong kasuhan si Sara Duterte. Ituloy niyo. Pero ang amin is, kasuhan niyo lahat. Pati yung sinusuportahan ninyo, pumayag din kayo na magtanong sa kanila na ano yung sinasabi laban sa kanila. Ano yung sagot nila? Na humarap din sila sa korte. Hindi yan biased, no? Humingi tayo ng pare-parehas na anong dapat gawin sa kanilang lahat. Huwag lang kay Duterte. Hindi lang kay Sara Duterte. Yun ay hindi bias. Kung lalawakan mo ang isip mo, hindi yun bias. Sa pagkukomento mo ng ganyan, ikaw ang bias.